Inatasan ni Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs upang hingan ng paliwanag ang Embahada ng China kaugnay sa naganap na insidente sa Bajo de Masinloc. Ang pambobomba ng tubig sa mga mangingisda sa teritoryo ng Pilipinas ay itinuturing na panghihimasok at paglabag sa soberanya ng bansa. Sa kabila nito, umaasa ang Pangulo na mariresolba sa mapayapang paraan ang naturang insidente. Para sa detalye, balita mo kami Julius Disamburon. Ni Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs matapos ang umano'y insidente ng pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Maghahain aniya ng reklamo ang Pilipinas sa China kaugnay ng umano'y pagpapaalis ng Chinese fishing vessel sa mga Filipino fishermen sa naturang lugar. Sa panayam ng media sa Pangulo, ito na kabilang sa mga ginagawang pagkilos ng DFA ang paghahanda ng isang formal protest. I'm sure that the DFA is already preparing a formal protest. Of course, meron tayong confirmation, and confirmation normally means getting the testimonies of the people involved, no? Para may basis tayo or may sound basis at hindi speculation na the incident happened as described. Saad pa ng punong ehekutibo na kailangan makuhanan ng paliwanag o testimonya ang China at ilang sangkot sa naturang usapin para ito'y makumpirma at hindi lamang puro espekulasyon. The first step will be a diplomatic message. No? There are various terms for these diplomatic messages directed at the People's Republic of China to ask them to explain what this incident was all about and what their directions are. Dahil sa pagiging inconsistent ng ilang detalye nito, hindi din malinaw kung ito ay bahagi ng standard operating procedure ng nasabing bansa. Bukod pa dito, naghayag din naman ang Armed Forces of the Philippines na mas makakabuting huminahon muna dahil mas lalo lamang lalala ang tensyon sakaling kaagad-agad silang umaksyon dito. Kahit walang napaulat na nasaktan, malinaw ayon sa hukbong sadatahan na panghaharas ang ginawa ng bansang China sa ating mga mangingisda. Para malaman ang tunay na detalye, idadaan naman ito ng DND at DFA sa isang communication. Now may I add na medyo inconsistent rin yung nangyari dyan. We're not sure at this point in time if we can call it their standard operating procedure, no? Kasi as of yesterday, we had fishermen inside the shoal who were not being harassed nor intimidated by any entity. So, ayaw naman natin mag-react kung one-off incident to that, you know, they probably will say was acting not under their orders pero out of yung parang dinesisyon na lang ng kapitan ng particular boat na yan. But be that as it may, I think it is proper for us to ask them exactly what this incident was all about, what their intentions are. And the DFA and the DND, after conferring and after getting the necessary proof, no, has been, I'm sure is already drafting the appropriate communications. Patuloy na iginigiit ang DFA na bahagi ng Pilipinas ang naturang mga isla at may karapatan ng mga Pilipino na pumasok at mangisda doon. Samantala, nagbigay na ng pahayag ang China hinggil dito at kanilang ibinasura lamang ang protesta ng Pilipinas sa insidente. Sa inilabas na pahayag ni Chinese Embassy spokesperson Zhang Hua, patuloy nitong idinidiin na teritoryo nila ang kabuuan ng South China Sea, pati ang mga tubiganaan dito. Ginagawa lamang aniya ng Chinese Coast Guard ang kanilang trabaho na magpatrolya sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, 2 fishing boats ng Pilipinas ang nakainkwentro ng Chinese Coast Guard vessel noong Enero 27. Una din namang naging laman ng usapin ng tungkol sa pinag-aagawang teritoryo na makikita sa bahagi ng Zambales. Mariing tinututulan ang inilabas na 9-dash line map ng China na tunay na makakaapekto sa pamumuhay ng mga mangingisda. Sagot naman ng ASEAN, balik negosasyon na sa ika-18 ng Marso ang working group mula sa China at 10 bansang miyembro ng ASEAN para mabilis na malagdaan ang Code of Conduct sa South China Sea na maglalatag ng kautusan para sa mga umaangkin sa pinag-aagawang mga isla. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.